Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Sojun na isang chef jail guard. Nagulat naman ang tagabantay dahil akal ang umuwi na si Sojun. Kinakabahan siya dahil binabantayan pala niya ang kanyang kasamahan dahil sinibak nito ang isang bilanggo. Aalis na sana siya nang marinig ang ungol sa radyo na nagbabardagulan. Agad na pinarusahan niya ang dalawa, at sinampal ang gwardya na sumibak sa bilanggo. Nagpahangin siya sa labas at nagsimulang manigarilyo. Lumapit naman ang isang bilanggo na si Manho. Niyaya niya si Sojun na kumain ng manok at uminom, ngunit hindi siya pumayag dahil bawal ito sa loob ng kulungan. Bigla naman tumunog ang radyo na nagkakagulo sa loob na examination room, kaya't dali-dali siyang tumakbo. Pagkarating niya, bumungad sa kanya ang bagong bilanggo na inagaw ang patalim sa nurse. Nagsalita naman ang bilanggo na huwag lalapit. Ngunit hindi nakinig si Sojun at sinampal lang siya at kaagad hinawakan ng mga gwardya ang babae. Sinabihan naman ni Sojun ang natitirang mga bilanggo na magbihis muna at maghintay na bumalik ang nurse at babaeng gwardya. Nakilala naman ni Sojun si Yuna, na ayaw magbihis dahil gusto na niyang matapos ang inspection sa kanyang katawan, dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pilit itong pinapabihis ni Sojun dahil ang babaeng gwardya lang ang pwedeng mag-inspect sa kanila. Ngunit pinipilit pa rin ni Yuna na tingnan na ang kanyang katawan. Naiinis naman si Sojun kaya't pinatanggal na niya ang mga damit ni Yuna. Agad na inalis ni Yuna ang kanyang mga damit at tinawag si Sojun na tapos na. Paglingon ni Sojun ay hindi na siya makasalita nang nakita ang hubad na katawan ni Yuna. Bigla naman dumating ang babaeng gwardya kaya't umalis na rin si Sojun. Umuwi naman na lasing si Sojun, na naalala ang kanyang asawa na namatay sa aksidente. Kinabukasan, nagkasalubong ang dalawa nang biglang nawalan ng balanse si Yuna, at buti ay nahawakan siya ni Sojun at ang dalawa ay nagtinginan sa isa't isa. Tinanong naman ni Sojun sa kanyang kasamahan kung ano ang kaso ni Yuna. Nagulat naman ito sa kaso niya na nakapatay siya ng lalaki. Sa kulungan, ay pinagtulungan si Yuna, agad na inawat ito ng mga gwardya, pinagpapalo nila para tumigil na sa pag-aaway ang mga bilanggo. Ngunit nataman ang tiyan ni Yuna na kaagad siyang namimilipit sa sakit, habang si Sojun ay nakatingin lang sa ginagawa ng mga kasamahan niya, nang biglang sumigaw si Yuna. Nang nilapitan ito ni Sojun ay nakita niyang may dugo ang tiyan niya. Sa hospital, gusto namang magpakamatay ni Yuna dahil wala nang rason para mabuhay pa siya, dahil namatay na ang sanggol sa tiyan niya. Ngunit pinigilan ito ni Sojun, at sinabihan na kung magpapakamatay siya ay dapat yung walang makakita sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Yuna, at hindi na lang tinuloy ang pagpakamatay. Sa sumunod na araw, kinausap na siya ng kanyang abogado na magsalita, para matulungan siya sa kanyang kaso para hindi na umabot sa malaking parusa ang makukuha niya, ngunit nagmamatigas pa rin si Yuna, at gugustuhin pa niyang magkaroon ng parusang kamatayan. Nang nakalabas na ang abogado ay nilapitan ito ni Sojun, at tinanong kung ano na ang balita sa kaso ni Yuna. Inamin naman ng abogado na mahihirapan siyang ipagtanggol si Yuna kung hindi siya magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa lalaking pinatay niya. Habang tumatagal ay gumagaan na ang loob ni Sojun kay Yuna. Pinuntahan niya ito sa kanyang silda at dinala sa rooftop. Sinabihan niya si Yuna na huwag sayangin ang buhay dahil lang sa nangyari sa kanyang sanggol. Binalik na niya sa silda si Yuna ngunit bago pa man isinara ang pinto ay hinalikan siya ni Yuna. Sa sumunod na trial ni Yuna, pinaliwanag niya na gustong patayin ng kanyang karelasyon ang bata na nasa kanyang sinapupunan, kaya't inunahan na lang niya na patayin ang lalaki. Sa sumunod na gabi, pinuntahan niya ulit sa silda si Yuna. Agad niya itong hinalikan at nagbardagulan ang dalawa, hindi ko na ipapakita dahil bawal ito. Kinabukasan, masayang nagkikita ang dalawa na patago, nagpasalamat si Yuna kay Sojun dahil sa kanya ay nagkaroon siya ng dahilan para mabuhay pa. Dumating naman ang huling trial ni Yuna, at nahatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo sa ginawa niyang pagpatay sa lalaki. Pagkabalik sa kulungan ay nalungkot si Yuna, dahil akalay maliit lang ang hatol sa kanya. Dumating naman si Sojun at ang ibang pang jail guard, sinabihan si Yuna na ililipat na siya sa ibang silda. Ngunit ayaw sumama ni Yuna sa kanila at kinuha ang ballpen ni Sojun para itusok sa kanyang leeg. Dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay ngayon kaysa makulong habang buhay, agad naman itong inagaw ni Sojun ng ballpen at pinasasan si Yuna at nilaipat na. Samantala, dumating naman ang abogado ni Yuna, at kinausap ang kaibigan ni Yuna.
na wala na siyang magagawa sa kaso, dahil walang siyang ebidensya na ipapakita sa korte na self-defense lang ang ginawa ni Yuna, kaya't napatay niya ang lalaki, at baka haantong sa death penalty ang kaso niya, dahil mayaman ang napatay ni Yuna. Dumating na rin si Sojun at ipinaalam din sa kanya na aalis na ang abogado, at baka haantong sa death penalty ang kaso ni Yuna. Gumawa ng paraan si Sojun para makatakas sa kulungan si Yuna. Nilapitan niya ang kanyang kaibigan na si Taeha, para humingi ng tulong. Nilaybot niya ang kulungan para malaman kung saan pwedeng dumaan na hindi makita ng mga gwardya. Sa sumunod na araw, sinimulan na ni Sojun ang kanyang plano na itakas si Yuna. Dumating na si Taeha, nadala ang kanyang sasakyan, kinuha niya ang susi sa opisina at sinabihan ang gwardya na may interview si Yuna sa abogado. Agad niyang pinuntahan si Yuna, at sinabihan na itatakas siya ngayon, at kung makalabas na ay pumunta kaagad sa port. Dahan-dahan lang silang naglakad para hindi mapansin ng ibang gwardya, dahil si Sojun nga ay may mataas na ranggo sa kulungan, hindi naman nabahala ang ibang gwardya sa kanya. Ngunit napansin ito ng malapit na kaibigan ni Sojun na si Hong, minamasdan niya lang ang dalawa, at nakita ang dalawa na biglang nag-iba ng daan si Sojun na kasama si Yuna. Nagmamadaling pumunta sa kabilang building ang dalawa, dahil kabisado na ni Sojun ang kulungan ay alam na din niya kung saan ang may nagbabantay. Sinundan ni Hong ang dalawa, at nakita na pumasok sa kabilang gusali ang dalawa, agad na binigay ni Sojun ang mga dokumento, at binigay ang passport na ginawa niya at sinabihan si Yuna, na pumunta sa port at sumakay ng bangka papuntang Laos, at huwag siyang tumawag o sumulat sa kanya. Hindi naman agad pumayag si Yuna, ngunit pinilit siya ni Sojun, dahil naawa siya sa kalagayan niya na magdudusa siya sa kulungan sa pagpatay sa lalaki, na pinagtanggol niya lang kanyang sarili at ang kanyang sanggol. Sa huli ay pumayag na rin si Yuna, at ang dalawa ay nagyakapan. Samantala, nakikipag-usap naman si Taeha sa mga gwardya upang maabala sila, habang sila Sojun at Yuna ay malapit na sa gate, nagsimula ng paandarin ang sasakyan, hindi pa man nakakalayo at huminto rin ito, nagtataka naman ang gwardya kaya tiningnan ang nangyari. Sinabihan niya lang ang gwardya na hindi nakasarado ng maigi ang pinto sa likod ng sasakyan. Agad naman bumalik sa opisina ang lalaki, nang wala na ang gwardya agad niyang tinawag ang dalawa at pinapasok si Yuna sa loob, ngunit naabutan sila ni Hong, at pinapataas ang kamay ni Sojun, natigil ang dalawa at dumating na rin ang iba pang gwardya. Lumapit sa kanya si Hong, at tinanong si Sojun kung bakit niya pinatakas si Yuna. Tinutukan niya ng baril si Sojun at pinaluhod. Hindi pa man nakaluhod ay naaga ni Sojun ang baril, at sinabihan si Taeha na umalis na. Tinakat naman niya ang mga kasamahan niya, na kapag sinundan nila ang sasakyan ay babarilan si Hong. Sinabihan naman siya ni Hong kung bakit niya ginawa ito, matatanggal siya sa trabaho sa ginawa niya. Sumagot naman si Sojun na wala siyang pakialam kung matatanggal man siya. Narinig niya na tumawag sa ibang gwardya ang kanyang kasamahan kaya't pinatigil niya. Naging paraan naman ito na agawin ulit ni Hong ang kanyang baril at tinambos si Sojun, at agad na hinabol ng mga gwardya ang sasakyan. Hindi pa man nakalabas ang sasakyan ay nilagyan nila ng maraming matutulis ang kalsada. Hindi na naiwasan ni Taeha, kaya't nabutas ang gulong na hinto ang sasakyan, agad na binuksan ang pinto sa likod, ngunit nakita nilang hindi si Yuna ang sakay, agad na binalita kay Hong na ibang babae ang nakasakay. Nagulat si Hong at tinanong si Sojun kung saan niya dinala si Yuna. Bumalik tayo sa nakaraan, nakalabas na pala si Yuna sa ibang gate, gamit ang lubid na pinababa siya sa gusali, at ang babae na nasa sasakyan ay girlfriend pala ni Taeha. Agad na hinanap ng mga gwardya si Yuna, ngunit napagtanto nila na nakalabas na si Yuna dahil hindi na nila makita ito sa loob, tumawa lang si Sojun dahil nagtagumpay siya na itakas si Yuna. Samantala umiiyak naman si Yuna na sakay ng taxi. Natanggal sa trabaho si Sojun at nakulong sa pagpatakas kay Yuna. Dumating naman si Hong at tinanong si Sojun kung sulit ba ang ginawa niyang pagtakas kay Yuna. Humingi naman ng pasensya si Sojun sa ginawa niya. Ibinigay naman ni Hong ang sulat mula kay Taeha, at muli ay nagpasalamat si Sojun kay Hong. Nakalipas ang mga taon ay nakalaya na rin si Sojun, habang nagbabasa ay dumating si Yuna. At ang dalawa ay nagtinginan at si Yuna ay masayang nakita muli si Sojun. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap. Maraming salamat po ulit.